Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangan magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoon may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa'yo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Nagdasal po natin ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila. Gayon din ang ating mga kapatid na OFW. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging pinakikita ay pagkahabag. Padaluin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mo sa amin nilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa iyong pagkakaloob mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Job. Sinabi ni Job, aking mga kaibigan, ako'y inyong kahabagan. At sa galit nitong Diyos, ako'y kanyang ibinuwal. Bakit ako inuusig, waring kayo itong Diyos? Di ba kayo magsasawang pahirapan akong lubos? Sana ang sinabi ko'y maitalat, maisulat, at ito ay magawang isang buong aklat. At sa bato'y maiukit itong mga salita ko, upang sa habang panahoy mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas, na sa akin magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamamasdan at mukhang makikita ng sariling mga mata at di ng sinumang iba. Ang puso ko'y nananabik na mamasdan ko na siya.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinaunya niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana nga anihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Umayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o paniyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok niyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo, pagalingin ninyo ang mga may sakit doon, at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan ito at sabihin ninyo, pati mga alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay pinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang paghirang at pag-usugo ni Kristo ng 72. Sabay sabi ng kadahilanan, sagana nga anihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Hindi ko alam kung ano ang dating nito sa inyo. Na mabuzzer po ba kayo kahit papaano? O walang kadating-dating sa inyo? Well, dapat po tayong mabuzzer. Lalong-lalo na kung hindi tayo nababuzzer. Sapagat basically, ang ibig sabihin nito ay marami tayong dapat na gawin. Experience will tell us na kapag sinabihan tayo ng magulang natin, ng boss natin, ng superiors natin, o ng sino mang namumuno sa anumang samahang kinabibilangan natin. Marami tayong dapat gawin. Suddenly, nagwo-work mode ka agad. Aalisin mo na agad yung mga distractions sa paggawa tulad ng cellphone at hinihanda mo na agad ang sarili mo sa mahirap at matagal na oras na gawain.
Yun actually, yung dating dapat nito sa atin. Yun ang ibig sabihin ni Kristo nang sabihin niyang, saganang anihin. Ang ibig niyang sabihin, marami tayong dapat gawin. Hindi tayo dapat magpatumpik-tumpik. Matatabunan tayo ng mga gawain. Gawin na natin. Besides, karanasan din ang magsasabi sa atin, at least alam natin ito sa parte ng mga umaani ng mga tanim na kanilang tinanim, bunga ng mga pananim, umaani ng mga inaalagaan nilang hayop, pagpanahon na ng pag-aani. Hindi na dapat magpatumpik-tumpik. Kasi kung hindi mo aanihin, ang dapat mo nang anihin, pwedeng masira, pwedeng masayang. So dapat, gawa na agad. So likewise, ganun din ang sinasabi ni Kristo sa atin pagdating sa pagpapahayag ng mabuting balita. Dapat gawin na natin agad. Marami tayong dapat gawin at dapat na natin itong gawin. Kasi ang pagpapahayag ng mabuting balita ay hindi dapat lamang malimitahan sa pagpipreach sa pangangaral sapagkat kung ganyan ang magiging mentalidad natin, isipin natin, mga pari lang, mga obispo, mga ordained ministers lang, ang may tungkulin yan. Hindi. Lahat tayo may tungkulin ganito. Sapagkat ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay hindi lang naman nagagawa sa pulpito, kundi at mas lalo na sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang Kristiyano. So basically, lahat tayo inaasahang magkaganito, na tayo magpapahayag ng mabuting balita ni Kristo, ng mabuting balita, ng kabutihan, ng kaligtasan, ng kapayapaan, ng kagalakan, ng pagkakapantay-pantay, ng katarungan, lahat ng mga mabuting bagay sa pamamagitan ng ating pagpapakabuting Kristiyano. Yun ang challenge, yun ang layunin ng ating pag-iral, yun ang gampanin natin, ang maranasan si Kristo sa ating buhay ng mga taong nakakasalumuhan natin araw-araw. Alam po ninyo, simula nang mapunta ako sa social media, naramdaman ko talaga na napakaraming tao ang uhaw na makarinig ng salita ng Diyos. Kung isipin po natin, napakarami ding tao na uhaw, gutom, na makakita ng mga taong mabubuti, makatarungan, masayahin, mabait, magaling makisama, hindi makasarili. Masyado lang tayong distracted na mga bagay na makamundo, na mga concerns natin sa mundong ito, katulad ng pagtatrabaho, pagdinegosyo, pag-aaral, pag-ambot ng ating mga pangarap. Pero lahat ng tao halos, sa kaibuturan ng kanilang puso, gustong makarinig ng aral ng Diyos at gustong maka-encounter ng mga tao na magpaparamdam sa kanilang buhay ang Diyos. Yun ang sinasabi precisely ni Jesus sa ating gospel reading, na panahon na ng anihan sapagkat sa kaibuturan ng puso ng bawat tao, gusto talaga nilang maramdaman ng Diyos, makilala ang Diyos, maranasan ng Diyos. At yun ang dapat natin samantalahin at huwag sayangin. Sige nga, kung kayo po'y tatanungin ko, palagay ba ninyo ipabuti ng pabuti ang tao sa mundo? I don't think so. Baka nga po hindi kalabisang sabing parami na ng parami ang mga kaluluwa ng tao na pupunta sa impyerno, and yet we are not buzzard. Ito yung sinasabi nating we are missing or wasting such opportunities to inspire others through Jesus Christ. Kamakailan ay nagulat ang maraming mga NBA fans sa pag-announce ni AJ Griffin ng pagkukwit niya sa basketball. Sa marami sa inyo, siguro hindi kayo familiar sa kanya kasi nakakadalawang seasons pa lang siya, pero promising ang karir niya, papasikat siya. Wala namang injury yan at batang-bata pa. Sa katunayan, marami mga teams ang nagkaka-interest, nag-aagawan sa kanya. Then suddenly, nag-quit siya sa basketball. At ang dahilan, gusto niyang mag-full-time sa ministry niya in preaching the gospel of Jesus. Imagine that! Ang daming nagkukumahog, nangangarap makapaglaro sa NBA, and yet, yun ay kanyang gini-give up para mag-full-time in following Jesus Christ. May mga nagsasuggest sa kanya, hindi ka kailangan mag-quit. Pwede mo naman pagsabihin, pwede kang basketball player. At the same time, pwede kang mag-preach. Pero si AJ Griffin, ang example ng isang tao na nakaramdam talaga, there is so much thing to do. Napakaraming dapat na gawin na hindi niya talaga magagawa kung divided ang kanyang attention, divided ang kanyang time. So, gusto niya mag-full time. Ito yung taong nakaramdam na maraming dapat gawin at dapat na itong gawin. Alam po ninyo, nang mabasa ko itong news na ito about AJ Griffin, pagkatapos ng news sa kanya, sa ibaba, sa news feed, ay balita naman tungkol kay Dikembe Mutombo na namatay. Ayan, dahil sa sakit ng brain cancer. At the age of 58, By the way, si Dikembe Mutombo ay
legend ito, hindi lang sa basketball, kundi sa pagiging mabuting tao. Hindi ko po alam kung sadya na pinagsunod ng kolumnista yung news kay A.J. Griffin at yung news naman kay Dikembe Mutombo. Hindi ko alam kung sinadya ito. Bagamat halos sabay lang talaga yung mga balita tungkol sa kanila. But for me, this says a lot. Sapagkat kino-confirm ng nangyayari kay Dikembe Mutombo yung kanyang pagkamatay, yung naging napakahalagang desisyon ni A.J. Griffin sa kanyang buhay. Sapagkat parang sinasabi ng magkasunod na balitang ito, mamatay rin naman tayo eh. Hindi natin alam kung kailan aanihin din tayo. So dapat pag inani tayo, mabunga tayo para tayo tipunin at hindi itapon o sunugin. Sabi pa ni A.J. Griffin, you can have all the riches in the world, but the most important thing that truly matters is our relationship with God. Totoo naman yun. Of course, hindi ko naman po sinasabi mag-quit din tayo sa trabaho, sa careers. No. Ang sinasabi po natin dito ay huwag ma-focus ang ating pansin sa pag-abot lang ng ating mga pangarap, sa pagpapagaling, sa pagpapakadalubhasa, sa pag-abot ng pangarap natin para sa ating mga mahal sa buhay, sa pagpapaganda, pagpapagwapo, sa pagsusumikap na maging sikat, sa pagpapalago ng negosyo. Huwag dyan ma-focus. Gawin natin ang lahat ng yan, pero dapat ang maging pinakamahalaga sa atin ay kung ano ang dahilan kung bakit tayo narito sa mundo. At yun ay upang papurihan, dakilain ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano, bilang mga tao. In such a way na lahat ay pwede nating i-trade para dito. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, anong mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong mundo kung ang kapalit naman nito ay kanyang buhay. Kaya't kung nagnenegosyo tayo, kung nagtatrabaho tayo, sa pag-abot natin ng ating mga pangarap, lagi ang pinaka-prioridad ay ang pagpapakabuti. Paggawa ng mabuti, pag-inspire sa iba na maging mabuti. Sapagkat yun ang pinakahanapin sa atin ng Panginoon sa huli. At pwedeng unti-unti nang nababawasan ng oras natin para dyan, para gawin yan, para tuparin yan. Wala namang extension ang ating buhay sa lupang ibabaw, sa buhay sa kabila. Pero depende sa naging buhay natin sa mundong ito. Kaya sana, dito pa lang, papurihan na natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpapakabuting tao upang maituloy natin ang gawain ito. Ang pagpupuri sa Diyos sa kalangitan, sa piling ng mga mabuting tao rin naman. Maliwanag ang sabi ng Panginoon sa ating mabuting balita na ang kaparusahan ng mga taong hindi tatanggap sa kanyang salita ay mas malala kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. So kung ganito, kalala ang magiging kaparusahan sa mga taong hindi tatanggap ng mabuting balita, ganun din, baka nga mas lalo pa, ang kaparusahang tatanggapin ng mga taong tatangging magpahayag ng mabuting balita sa kanilang buhay sa pamamagitan ng kanilang pagpapakabuting tao. Sapagkat kung hindi po natin gagawin ito, maraming tao rin ang magagaya sa atin at aakayin pa natin papunta ng impyerno. At yun ang mas malala, yung may mapunta ng impyerno dahil sa ating pagpapabaya. Sa misang ito, idalangin natin na makaramdam sana tayo ng urgency na magpakabuti na agad, gumawa na agad ng mabuti upang maka-inspire tayo ng iba na magpakabuti. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ringgin ang Diyos ang samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ringgin ang Diyos Alam niya ang pinagdaraan. ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y
magtatamad, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung Di rin kinang Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kung huwag ma-distract sa mga makamundong bagay, sa mga concerns ko sa pang-araw-araw kong buhay. Tulungan mong maging una sa aking prioridad, ang huwag mag-miss at huwag mag-waste ng oportunidad upang makaakay ako ng tao papunta sa iyo, upang may ma-inspire akong tao na magkaroon ng pag-asa, na gumawa ng mabuti, na magsabi ng totoo, na magpakabuting tao sa pamamagitan rin naman ng aking pagsisikap na maging mabuting tao. Tulungan mo ko, Panginoon, na maipahayag ang kabutihan mo sa buhay ko. Tulungan mo kung ito ang mas naisin ko bago pa ang mga concerns ko sa buhay ko. Hallelujah! Yung inaasahan mo at hindi yung mga gusto ko, yung layunin mo at hindi yung mga pangarap ko, ang siyang mas mangibabaw at ang mas prioridad ko sa buhay ko. Tulungan mo ko, Panginoon, na gawin ito. Tulungan mo kong maunawaan that I may be running out of time, na po pwedeng pag ako'y namatay, walang naging impact ang buhay ko. Hindi ako naka-inspire, hindi ako nakatulong sapagkat puro makasariling hangarin ang inatupag ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na huwag magsisi. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Binubuksan ng Panginoon ang iyong mga mata, ang ating mga mata, sa dapat nating mas gawing prioridad sa ating buhay. Ito ang dahilan kung bakit tayo binuhay, kung bakit patuloy tayo nabubuhay, at kung bakit tayo bubuhayin ng Panginoon sa kabilang buhay, ang magpuri sa Kanya, ang dakilain siya, ang maging kalugod-lugod sa Kaniyang mga mata. Huwag nating panghinayangan, huwag nating katamaran, huwag nating bibilangin yung mga ginagawa nating mabuti. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. ang tinapay, ito ang iyong laman, at ang alak, ito ang iyong dugo. Laman mo'y niyain upang lahat ay buhayin. Dugo mo ang dumanak ng lahat ay mapatawad. Aming alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay, nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog, at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Nasa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anong mga maidaragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas.
sapagkat sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami pa rin naman na iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupunong langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamat. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ng ating mga minamahal na yumaon. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala.
sala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Buhay nito'y alay sa'yo. Aming Ama, ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong pinaahayag sa ginanap na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na panalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Ilinawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mo walang patid kaming mga dumutulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Maraming salamat sa inyong mga laging tinutulong, lalo na kayo po na kahit hindi napupunta dito ay nagpapadala ng tulong sa our GCash and bank account. Napakarami po ninyong natutulungan. Ang isa na nga po dito ay ang pagkapagawa natin ng mga chapels. Sa ngayon po, 2 na yung chapels na pinagsasabay po nating ipagawa sapagkat yung isa ay nasa 80% na. So, nagsisimula po tayo ng pangalawang chapel. Maraming pong salamat sa inyo at ang Panginoon na po ang bahalang kumante sa inyo. Ito po yung sinasabi natin kanina na isa sa mga purposes ng ating buhay, yung makatulong tayo sa ating kapwa. So, salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon for that. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. palain kayo sa mga ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.